Kinukumpirma ang illegal reclamation ni Cayetano sa Taguig, Bikutan. Sa akin lang mga kabunyog, ang daming mga nagme-message sa akin. Kaya tama yung sinasabi. Kabunyog Orlando Umalza, Kabunyog Alvin Reyes, tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Ang daming ang nag-o-offer na magtestigo. Kabunyog Rosel. Ang daming nag-o-offer magtestigo laban dito kay Alan Cayetano. Kapon pinalabas na sa news yan, Channel 7 at saka Channel 2. Yung mga sinasabi niyang anomalya. Pati yung asawa niya madadamay din eh. Kasi mag-asawa sila eh. Nakalagay sa mga balita, Alan at Lani, yung kanyang asawa. Na-news na sila sa GMA7 tsaka sa ABS-CBN. Makinig pa tayo. Ang daming ang nag-o-offer na magtestigo. Kabunyog Rosel. Ang daming nag-o-offer magtestigo laban dito kay Alan Cayetano. Tungkol dito sa illegal reclamation na ito, Game Boy, ano? Ganito kasi yan mga kabunyog. Alam naman natin na ang Bikutan at saka ang Taguig. Yung Bikutan na yan, Taguig. Bahagi yan, ang teritoryo na yan, nasa may Laguna Dibay yan. Laguna Dibay. O ngayon, yung Laguna Dibay, pag kinuberan mo yan, dinampingan mo yan ng lupa, yung portion ng Laguna Dibay, pag dinampingan mo yan ng lupa, ano na yan? Reclamation na ang tawag yan. Reclamation na yan. At pag na-reclaim na yung mga lupa na yan, pwede nang tayuan yan ng mga structures, ng mga establishments. At paano yan? Siyempre, mahal ang value ng mga lupa na yan. So, ang ginawa daw, ang pondo ng gobyerno para sa slope protection, flood control. O ginamit ngayon yung pondo ng gobyerno, flood control, slope protection. Bawat slope protection project, mga 100 million. O dahil may slope protection ka, gumamit ka ng pondo ng gobyerno, dinampingan mo ngayon yung Laguna Dibay. Pero sa totoo, slope protection lang yung nakaprontera, pero reclamation siya. At nung nadampingan na ng lupa, yun, naging private na yung mga lupa na yun. Mahal na ang value nun, ang halaga nun. Hindi daw kumuha ng permit yan sa Philippine Reclamation Authority. Bakit hindi kumuha ng mga permit sa Philippine Reclamation Authority? Kasi hindi naman kasi reclamation yung project. Ang project ay slope protection, flood control. At dahil flood control yan, may pondo ang gobyerno dyan. At alam naman natin, itong si Alan Cayetano, magkapatid sila ni Pia, mayroon silang mga pork barrel. Mula nga 2020 to 2025, 14.4 billion ang pork barrel ni Alan Cayetano. 14.4 ang infra projects pala ng Taguig. Sa 1995, yung 2025 lang yung controversial na General Appropriations Act noong 2025, 6.7 billion ang insertions doon, pork barrel ni Alan Cayetano. Siyempre, kung senador ka, senadora yung kapatid mo, mayroon kayong pork barrel na billion-billion, saan nyo ilalagay yung mga projects? Ay di doon sa inyo sa Taguig. Teritoryo nyo yan eh. At ano yung mga projects? Ito na, slope protection. Ibig sabihin, ang ginamit na pondo dun sa mga slope protection, pondo ng gobyerno. Pero yung slope protection, pangalan lang ng project sa actual reclamation. Dinampingan ng lupa ang Laguna Dibay. At nung nadampingan na, ayan, ano na siya? Tinayuan na ng mga establishmento. Karamihan daw ng mga doon, napatituluhan na yata eh. Napatituluhan na. Kaya ngayon, hinahabol na ngayon ni Senador Ping Lacson. Dito nakafocus ngayon si Senador Ping Lacson. Slope protection pala hindi naman slope protection. Illegal reclamation, sabi ni Senador Ping Lacson. Yung Philippine Reclamation Authority, nag-imbestiga na ang lumabas nga. Minsan, may mga pangarap na hindi natutupad.
Pero, may mga pangarap na di sinusukuan. Ako si Attorney Sheila, kag ini ang chika story ko. Reclamation, ay wala naman silang permit na in-issue. Kahit yung Laguna Lake Development Authority, wala rin daw. Sa totoo lang, ang dami na ngayon ng mga private citizens, pribadong mamamayan, nagbibigay ng mga impormasyon. Sabi nila, oo, dito sa amin sa C6, grabe ang reclamation dito. O, yun na pala yun. Yun na pala yun. O, kaya ngayon, yan, si Marilu ang nga, malapit sa amin yan. Dati, tanaw mo ang tubig. Ngayon, natatabunan ng mga komersyal nagtitinda. Tingnan nyo yan, Yan mga kabunyog, mga kaubayan. Kaya sabi ni BG Badyola, itsura ni Peter, problemado. Yan na yun. Kaya, kumbaga, ito yung problema nila Alan Peter Cayetano ngayon. Ito na yung problema. Si Pia Cayetano, tahimik na dun sa impeachment trial, Hindi na masyadong nagsasalita. Bakit? Ay si Loren Legarda may kaso na rin May kaso na rin. So iniisip siguro ni Pia Cayetano, baka sa susunod ako naman ang makasuhan yan. Ngayon, ang daming, kunwari si Alan Cayetano, relax pa. Pero sa totoo, problemado na yan. Ano na yan mga kabunyog? Ang may karapatan kasi na hindi matakot sa mga kaso-kaso, si Senador Ping Lacson. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, wala akong budget insertions, wala akong pork barrel. O sige, hanapan niyo ako ng butas. O, di ba? Ngayon, ang paliwanag na lang ni Alan Peter Cayetano, ang nasasabi na lang ni Alan Cayetano, ay ngayon, matapang ka, Senador Ping Lacson. Kasi, kakampi ka ng administrasyon, kayo ang ngayon. Pero pagdating ng panahon, tingnan natin. Ano naman ang ikakaso mo kay Senador Ping Lacson? Wala naman siyang mga pork barrel sa ka-insertions. Yan ang pagkakaiba ni Peter Cayetano. Siya, parang anti-corruption kunwari, pero sa totoo, napakarami palang mga budget insertions. Napakarami palang pork barrel. Si Senador Ping Lacson, hindi. Linalabanan niya ang korupsyon, pero siya, makakaklaim siya na wala siyang mga pork barrel at insertions. Kaya kahit kasuhan mo siya, wala kang makukuha sa kanya. Ay si Alan Cayetano, hindi. Dinideny ba ni Cayetano na may budget insertion siya? Hindi naman Dinideny niya ba na ang pondo nga ng Taguig mula 2020 to 2025 ay 14.4 billion? Hindi niya naman dinideny Ang sinasabi nila ni Cayetano, tingnan nyo ang mga proyekto na yan, nandyan yan, hindi yan ghost. Pero hindi niya dininay na totoo nga na may budget insertion siya, na ganito kalaki ang pundong hawak niya, di ba? Ayan mga kabunyog. Ngayon, ang problema, ang ginawa palang modus, kunwari ang mga projects, slope protection. 100 million bawat slope protection galing sa pork barrel. Pagkatapos yung slope protection pala, hindi naman slope protection, reclamation. Ay yung reclamation, walang permit sa PRA, Philippine Reclamation Authority, kasi hindi nga reclamation yung projects ang Pero, lumalabas ngayon, reclamation siya. Kaya illegal yung reclamation. Okay? So matindi, mga kabunyog, mga kabayan. Problemado na si Alan Peter Cayetano nito. Kahit si Pia Cayetano na, tahimik na. Nitong 3 araw na nakaraan doon sa impeachment trial, wala kang makitang Pia Cayetano. Siguro naiisip niya, si Loren Legarda nga, may kaso na, baka sa susunod, ako na rin. Yan kasi ang mahirap kapag yung parang tingin mo, walang makukuha sa iyo na butas. Hindi. Doon pa lang sa Southeast Asian Games, marami ng anomalya doon. At ngayon naglalabasan na rin. Iniimbestigahan na yun ng NBI. Ito namang sa Taguig,
Itong mga infrastructure projects ng Taguig, si Senador Ping Lacson naman ang nag-iimbestiga. O, ayan, tingnan nyo na. Ang palusot na lang ngayon ni Cayetano, sabi ni Cayetano, hayaan nyo yan si Senador Ping Lacson, pagdating ng panahon, ano din yan, makakasuhan din yan. Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, anong kakaso nyo sa akin? Wala naman akong budget, wala naman akong insertions, wala naman daw siyang mga pork barrel. Ito kasing sila Alan Peter, may pork barrel may budget insertions Ay, kumusta? Golden Great, BG Badjola, Mariluwang, Shirley Tang, mga kabunyog, mga kabayan. Yan ang nangyayari ngayon. Ngayon ko nakikita, si Marilu Wang nanonood ngayon sa atin, kinumpirma niya, grabe talaga yung Ano pala yan? Talagang grabe ang mga reclamation dyan sa Taguig Bikutan. Naglalabasan na ngayon. Mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. So, kabila-kabila ang magiging problema ni Cantero. Si Cayetano. Isipin nyo, tatambakan mo. Yan ang nangyari dyan sa Manila Bay. Yung lugar ng SM. Yung tinambakan dyan, dagat yan Ganyan yan. Darating ang araw, salamat sa Diyos, unang-una. Ang Diyos na nagbubulgar niyan Ginamit lang yung administrasyon ni Pangulong Bongbong. Kaya lahat ng mga anomalya sa panahon ni Digong, lahat na bubulgar na yung flood control, panahon ni Digong nun. Dito na bulgar sa panahon ni Bongbong. Salamat sa Diyos para naman magkaroon ng katarungan ang lahat ng bagay. Kaya lagi niyong tatandaan ang sabi nga ng kasabihan, laging nasa uli ang pagsisisi. Yan. Isipin nyo, yung sa Kapas, yung Siging. Sa panahon ni Duterte yun. Diba? Ngayon, iniimbestiga ng NBI yun. Kaya maraming magiging problema si Cayetano niya. Yun lang pagtakas ni Bato sa Senado. Kasi inarbor niya Inarbor niya si Bato. Kinausap ng NBI, arborin muna siya, dahil pag kailangan, sila rin magbibigay. Problema, sila rin nagpatakas kasama si Padilla. Kaya may kaso din sila dyan Obstruction of justice. Kaya, yung pagiging mayabang, hindi rin maganda yan. Isipin nyo pag nasa Senado yan, para siyang profesor nagle-lecture sa kapwa niya senador. Kasama yung kapatid niya dyan. Yung Pia, yung babae, yung best actress. Akala mo, napakagaling ng mga tao ito. Pagdating sa Senado, nagle-lecture sila. Yan pala, meron din pala silang problema. Yan ang harapin nila ngayon. Malapit-lapit na. Dapat lang na magkaroon ng katarungan naman ng Pilipinas sa mga ganitong klaseng tao. Sabi nga ng iba, kaya pala putak ng putak. Dahil di pala tinatago, sabi ng mga tao. Kaya lumabas sa balita, yung sa Taguig. Kita nyo, no? Kaya, sa susunod na eleksyon,
Sana gamitin naman niyo yung isip niyo sa tama. Kayong mga botante. Huwag niyo yung tingnan yung mga partido. Huwag niyo sabihin, may makabongbong ako, makaduterte. Hindi. Tingnan ninyo yung tatakbo sa 2020. Kilatisin niyo sila ng gusto. Pag meron ng konting sabit, huwag niyo nang ituloy. Ilaglag niyo na po. Kasi, bandang uli, magsisisi rin kayo eh. Magsisisi, wala na eh, binoto niyo eh. Kita nyo, bumoto kayo iba to. Ano masasabi nyo ngayon? Nagtatago, paano naman yung biktima niyang kapwa niyo Pilipino ng EJK at saka ng Tokang? Si Duterte nagsabi yan si Bato sabi niya, DDS yan. O lahat ng mga DDS, pumapatay ng tao yan. Inuutosan sila ng Duterte. Sabi ni Bato nung araw hindi ako DDS. Yung 19 Congress, tinuro siya mismo ni Duterte. Yan, si Bato. Senador mo, DDS yan. Dito nyo, deny ng deny. Kaya siguro sabi ni Duterte, deny ka ng deny, tuturo nga kita. Kaya alam nyo, napaka ng pera, sa pera yung mga politiko. Alam nyo kaya tumatakbo sa politika ang mga yan. Dahil din sa pera, hindi lang yung kapangyarihan, pera yan. Niyangad na pera. Kasi pag nakaupo ka, may kapangyarihan ka, madaling magkapera. Kita niyo yung mga flood control, di ba pera? O huwag niyo sabihin walang pera, pinakita nila yung mga sa Bulacan, yung mga district engineer doon, di ba? Ang daming pera sa lamesa, sa bilyaro. Di ba? Talagang may pera. Mahirap doon ang mga taong bayan nagsasakit. Yung project hindi na makita kasi wala naman talaga naitayo pero binayaran ng gobyerno yon. Binayaran pala ng taong bayan. Pera ng taong bayan pinambabayad eh. Dahil naman pera yung gobyerno. Sila ang tagahawak. Turo nila, nasan yung project? Wala. Kahit isang bakal, wala silang nakita. Yung iba naman, kung may bakal, may ganito. Pero ano naman, ampaw. Lalo na dyan sa Pampanga, yung pinakita ng nakaraan, sa Arayat, ang dami, di ba? Kaya yung isang congressman doon, sikat na yun eh. Kunwari, nung 19 Congress, nasa Quadcom siya, yun pala. Yan, hindi na nila binoto, hindi na nanalo. Ayan eh, ngayon eh, anong yan? Ayan eh, sabi sa mga pangalan, contractor pala. Yan ang mahirap. Ang daming ano dyan. Pagkakapirahan pala. Kung tutusin nyo po, mayaman talagang Pilipinas. Kung sa yaman at yaman lang. Dapat maunlad na tayo. Sana walang squatter eh. Hindi eh. Sinasarili nila eh. Kaya nananatili ang katotohanan ng mga Pilipino may hirap kahit mayaman ang Pilipinas. Isipin nyo, bakit sila tumatakbo sa politika? Sa barangay level nila. Kita nyo bakit? Laki na ng budget ng barangay. Dami ng budget. May mga kakilala kong mga chairman, hindi na chairman yung iba. Talagang may pera. Isipin nyo, barangay level na ha. Paano kung nasa magandang posisyon ka pa, senador, kongresista, di ba? Mas lalo na. Kahit ng mga secretary ka lang eh, pero, di ba? Kaya marami. Alam niyo talagang, pag ang pera pinaghari mo sa iyong buhay, kaibigan,
wala talagang mapapala pag pinaghari mo ang pera sa iyong buhay. Wag, ang paghariin nyo si Jesus. Huwag ang pera. Sabi nga ni Jesus, you cannot serve two master. Dahil itatakil mo yung isa, kukunin mo yung isa. Yung iba, gusto ko pareho. May pera na meron pang Diyos. Sabi niya, hindi. Kailangan pag pinili mo yung pera yung Diyos mo. Sige, ganito na lamang Please, meron tayong narinig Ganyan lang. Darating ang araw, talagang pagpabayaran ng tao ang lahat ng kanyang ginawa. Sige po, ito ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. God bless us po. Lagi kayong manalangin para layasan na tayo ng tuluyan ng bagyo. Manalangin kayo kasi mainit pong bakbaka sa Senado. God bless us. Bye.